Sa loob ng Province of the Nine Skies, sa kaitaasan na higit pa sa kalangitan, naroon ang 9 na galaxies of astral rivers. Bawat astral river ay binuo mula sa pinagsamang walang hanggang mga constellations, mahigpit na pinag-uugnay sa isa't isa. Ang 9 na galaxies na ito ay sama-samang tinatawag na the 9 layers of heaven. Sa mundong nakatuon sa cultivation, pinapahalagahan ng sangkatauhan ang kapangyarihan ng meditation, isang paraan upang madama ang yuan qi ng langit at lupa. Dito, ang mga martial cultivators ay sumisipsip ng enerhiya na nagmumula sa walang hanggang hanay ng mga bituin. Sa pamamagitan nito, kaya nilang basagin ang mga sagabal ng kanilang realm, buksan ang astral gate, at lumikha ng iba't ibang uri ng astral souls. Ayon sa alamat, kung ang isang tao ay makakabuo ng likas na ugnayan sa mga constellations na nakatataas pa kaysa sa 9 layers of heaven, siya'y magbabago, at magtataglay ng kapangyarihang kayang hamunin ang langit at yumanig sa mundo. Sa kaharian ng Chu Country, matatagpuan ang dakilang lungsod na tinatawag na Sky Harmony City. At dito, nakatindig ang isang makapangyarihang angkan na gumuguhit ng kanilang pangalan sa kasaysayan, ang Bai Clan. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, naroon ang panganay na anak ng Bai Clan, si Bai Kixu. Nakaupo siyang nakapikit, nakapokus, habang ang kanyang presensya ay tila nakikiisa sa misteryo ng kalangitan. Sa tabi niya, isang tinig ang marahang nagsalita, "Tibayan mo ang iyong puso." Ang sakit ay lilipas lang na parang hangin. Siya ang ampon ng Qin Clan, si Qin Wentian. Isang binatang may ngiti ng kumpiyansa, ngunit may mga mata na tila nagtatago ng mas malalim na kapalaran. Tahimik na tinititigan ni Wentian si Quixu, malinaw ang bigat ng kanilang ugnayan. Sila ang nakatakdang maging mag-asawa, isang engaged couple na pinagtagpo ng kapalaran at ng kanilang mga angkan. Sa banayan niyang tinig, nagsalita si Qin Wentian. Ilarawan mo ang sarili mong puno ng kagandahan at sigla, habang lumilipad sa gitna ng 9 na galaxies of the astral rivers. Hayaan mong lumunin ka ng isang kaakit-akit na panaginip. Unti-unting mawawala ang sakit, at pagmulat mo'y mararamdaman mo ang kapayapaan. Habang nakapikit si Bai Kixu, dahan-dahan siyang binalot ng liwanag, nawari isang mahiwagang pangarap na dumarampi sa kanyang kaluluwa. Sa gilid, nakamasid ang pinuno ng Bai Clan, si Bai Qingsong. Mahigpit ang kanyang titig habang mahinang wika niya, "Umaasa ako na ang Silver Needle secret technique ni Wentian ay magpapahintulot kay Kixu na makabuo ng isang astral soul mula sa 3rd heavenly layer." Ngunit bago pa man sumagi ang alinlangan, nagsalita ang pinakabatang anak ng angkan, si Bai Qing. "Maniwala ka kay brother-in-law. Sigurado akong gagana ito." Sa matalim na tingin, kumislap ang liwanag sa mata ni Qin Wentian. Mahigpit niyang hinawakan ng kumikislap na karayom, ang kanyang silver needle. At sa malamig ngunit tiyak na tinig, bumulong siya. Panahon na. Sa isang iglap, kumilos si Qin Wentian, mabilis at matatag. Mula sa kanyang mga daliri, bumulusok ang liwanag ng Silver Needle secret technique. Ang hangin ay nagliyab ng bughaw na enerhiya, gumuhit ng mga marka sa paligid niya, na parabang ang mismong kalangitan ay tumugon sa kanyang kapangyarihan. Isang matinding sigaw ang kumawala mula kay Bai Kixu. Sa mismong sandaling iyon, tumarak ang Silver Needle sa kanyang ulo, at kasabay nito'y bumuhos ang malamlam na liwanag mula sa kalangitan. Ang kapangyarihan ng mga bituin ay damaloy pababa, diretso sa kanyang katawan. Pawis ang dumilig sa kanyang balat, habang pinipilit niyang tiisin ang hapdi at bigat ng enerhiyang pumapasok sa kanyang kaluluwa. Habang tumatagos ang karayom at bumubuhos ang kapangyarihan ng kalangitan, sumigaw si Qin Wentian, "Mabilis. Hilaing papasok ang enerhiya ng mga constellation sa iyong katawan. Paikutin ito sa iyong mga meridians at energy channels, at saka mo ito ikulong sa loob ng iyong astral gate." Agad na nagliyab ang paligid, at sa katawan ni Bai Kixu, damaloy ang bughaw na liwanag na parang rumaragas ang ilog ng mga bituin. Muling kumilos si Qin Wentian, mabilis na pinakawalan ang sunod-sunod na silver needles, kumikislap sa bughaw na liwanag habang lumilipad sa hangin. Parang mga kidlat mula sa kalangitan, tumarak ang bawat isa sa katawan ni Bai Kixu. Kasabay ng bawat karayom, damaloy ang nakapapasong enerhiya sa kanyang mga meridian, diretso papasok sa kanyang kaluluwa. Si Kixu ay nakayuko, nanginginig,
ngunit mariing nakapikit, pilit na nilalabanan ang matinding sakit na bumabalot sa kanya. Sa matalim na tinig, muling nagutos si Qin Wentian, samantalahin mo ang pagkakataon. Habang nanginginig si Bai Kixu, pinilit niyang ituon ang isip at puso sa dumadaloy na enerhiya. Ngayon, hanapin mo ang constellation na umaayon sa iyong kaluluwa, at subukang buuin ang isang likas na ugnayan dito. Sa kanyang paghinga, tila naramdaman ni Kixu ang pintig ng mga bituin, parang tinatawag siya ng isa sa kanila. At sa sandaling iyon, dumagundong ang paligid. Mula sa katawan ni Bai Kixu, sumabog ang nakasisilaw na liwanag, dilaw na kidlat ang kumawala mula sa kanyang mga mata, damaloy paitaas sa kalangitan. Ang enerhiya ng constellation ay tuluyang kumapit sa kanyang kaluluwa, sinusunog ang hangin sa paligid at binabalot siya ng nakakasilaw na apoy ng kapangyarihan. Sa isang iglap, ang kanyang sigaw ay naging hudyat ng pagbangon ng isang bagong puwersa. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumiklab mula kay Bai Kixu. Ang apoy ng kalangitan ay nag-ukit ng anyo sa kanyang harapan, isang astral soul na unti-unting humuhubog mula sa enerhiya ng mga bituin. Namilog ang mga mata ng lahat. Astral soul condensation, sigaw nila, habang ang paligid ay binalot ng rumaragasang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, tuluyang nakamtan ni Bai Kixu ang kanyang unang ugnayan sa kalangitan. Hingal na hingal si Qin Wentian, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagod matapos ilabas ang lahat ng lakas. Ngunit sa kabila nito, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ibinigay ko na ang lahat ng kaya ko, ang natitira'y nakasalalay na sa iyo. Sa mga salitang iyon, ipinasa niya kay Bai Kixu ang huling hakbang, ang pagpapatibay ng kanyang sariling kapalaran. Biglang sumabog ang gintong liwanag, at nagpakita ang isang napakalakas na anyo ng enerhiya sa kalangitan, ang kanyang astral soul. Napatigil ang lahat, manghang nakatingin. Si Bai Kixu, sa wakas, matagumpay na nakabuo ng kanyang astral soul. Mula sa naglalagablab na liwanag, unti-unting nabuo ang anyo ng isang gintong ibon, isang crane na lumilipad paitaas, kumakawala sa kalangitan. Ang kanyang mga pakpak ay kumikislap, at bawat galaw nito ay tila nagdadala ng biyaya ng mga bituin. Ito ang tanda, si Bai Kixu ay matagumpay na nakabuo ng kanyang astral soul, isang crane. Namilog ang mga mata ni Qin Wentian habang nakatingala sa kalangitan, kitang-kita ang gintong balahibo na bumababa mula sa liwanag. Ngumiti siya ng may tuwa at pagkamangha. The third heavenly layer, Golden Crane Astral Soul. Sa wakas, ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay nagbunga ng isang pambihirang tagumpay. Habang dahan-daang bumababa ang mga gintong balahibo mula sa kalangitan, napaluhod si Bai Kixu, pagod at halos mawalan ng ulirat. Agad siyang sinalo ni Qin Wentian, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Kixu, bulalas niya, marahang tinatapik ang balikat nito. Ngunit kahit nakapikit at pagod, bakas sa mukha ng dalaga ang katahimikan, dahil sa wakas, nakamit na niya ang kanyang astral soul. Sa wakas, nagbukas muli ng mga mata si Bai Kixu, payapa ngunit halatang pagod. Agad siyang ainalalayan ni Qin Wentian. Biglang lumundag sa tuwa ang bunsong kapatid, si Bai Qing, sabay sigaw. Brother-in-law, gumana talaga, ang galing. Ang malamig na gabi ay napuno ng saya at ginhawa, tanda ng kanilang malaking tagumpay. Mahinang ngumiti si Bai Kixu, pagod ngunit taos puso. Maraming salamat, bulong niya habang nakatingin kay Qin Wentian. Ngunit agad siyang sinagot nito ng banayad na tinig. Sa pagitan natin, hindi na kailangan ng pasasalamat. Sa sandaling iyon, hindi lamang tagumpay ang kanilang naabot, kundi isang ugnayan na mas lalalim pa sa hinaharap. Lumapit si Bai Qingsong, puno ng tuwa at pagmamalaki. Magaling. Si Kixu ay tunay na karapat-dapat na anak ng Bai clan. Sa unang pagsubok pa lamang, nakabuo na siya ng likas na ugnayan sa isang constellation mula sa third heavenly layer. Isang pambihirang henyo, isa lamang sa iilan sa buong Chu country. Ang gabi ay napuno ng papuri at paghanga, habang ang pangalan ni Bai Kixu ay lalong umangat bilang pag-asa ng kanilang angkan. Masiglang ngumiti si Bai Qing at agad na nagsalita, lahat ng ito ay dahil din kay brother-in-law. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi nagtagumpay si sister. Ngunit agad siyang pinutol ni Bai Qingsong, mahigpit ang kanyang tinig, Qing. Sa kabila ng kasiyahan, tila may bagay na ayaw niyang mabanggit tungkol sa naging papel ni Qin Wentian. Sa wakas,
Nagsalita si Bai Chingsong, seryoso ang kanyang tinig. Ngayon na si Kixio ay nakabuo ng Golden Crane Astral Soul, kailangan nating ipaalam ito agad sa mga elder ng Bai Clan. Tumingin siya sandali kay Qin Wentian, saka nagpatuloy, ang iyong brother Wentian ay sobra ang pinagdaanan ngayong araw. Huwag ninyong gambalain ang kanyang pagpapahinga. Habang papalayo si Bai Chingsong, napakunot ang noo ni Bai Ching. Mahina niyang bulong, dati araw-araw ko siyang tinatawag na brother-in-law, pero ngayong gabi, bakit bigla na lang naging brother Wentian? Ang kanyang inosenteng tanong ay binitawan na parang wala lang. Ngunit sa katahimikan ng gabi, ramdam na may mas mabigat na kahulugan sa pagbabagong iyon. Napalingon si Bai Ching, kita sa kanyang mga mata ang pagtataka. Habang papalayo, sa tabi ng katahimikan ng gabi, humarap si Bai Chingsong kay Qin Wentian. Wentian, alam kong ipinanganak ka na may sirang meridians, at hindi ka makakapag-cultivate. Ngunit si Kixio, siya ang aakyat sa tugatog ng martial world, para sa iyo. Natahimik si Qin Wentian, bakas sa kanyang mga mata ang hirap at pag-aalinlangan. Uncle Bai, ako, ngunit agad siyang pinutol ng malamig na tinig. Hindi mo na kailangang magsalita pa. Magpahinga ka na. Habang papalayo si Bai Chingsong, naiwan si Qin Wentian sa dilim ng gabi. Bahagya siyang ngumiti, may sikreto sa kanyang mga mata na hindi alam ng iba. Sa totoo lang, kaya ko rin bumuo ng isang astral soul. At doon, nagsimula ang kwento ng isang binatang babaliktarin ang tadhana. Habang nakaupo mag-isa sa ilalim ng mga bituin, marahang napapikit si Qin Wentian. Si Uncle Bai at ang iba, iniisip nila na hindi ko kayang mag-cultivate dahil sa sirang meridians ko. Na ang tanging kaya ko lang ay matutunan ng mga pamamaraang wala sa tamang landas. Ngunit habang unti-unting umiikot sa paligid niya ang bughaw na liwanag, malinaw na may tinatago siyang kapangyarihan na higit pa sa kanilang inaakala. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, may iniwang pamana ang kanyang ama. Isang pamana na hindi lamang nagbigay sa kanya ng kaalaman, kundi pati mga secret techniques upang tulungan siyang mag-cultivate. Habang kumikislap ang mga ugat ng enerhiya sa kanyang katawan, unti-unti nang lumalantad ang katotohanang kayang baguhin ni Qin Wentian ang kanyang tadhana. Bata pa lang ako, 6 na taong gulang, bulong ni Qin Wentian sa kanyang isip. Tinuruan na ako ng pamana ng aking ama na wasakin ang sarili kong meridians. Sa isang iglap, bumagsak siya sa lupa habang bumulwak ang dugo mula sa kanyang katawan. Matinding sakit ang kanyang tiniis, halos punitin ang kaluluwa sa bawat paghinga. Ngunit sa pagdurog ng luma, mabubuo ang bago. Kahit sa gitna ng matinding hapdi, pinilit niyang tanggapin ang kapalaran, dahil alam niyang iyon lamang ang daan patungo sa tunay na lakas. Habang nakapikit, muling bumalik sa kanyang alaala ang mga turo ng kanyang ama. Bagamat labis na masakit kapag nagme-meditate, kailangan sirain ang luma bago maitayo ang bago. Dumilim ang kanyang mga mata, mahigpit ang kanyang determinasyon. Si Qin Wentian, isang binatang iniwan ng kapalaran, handa nang wasakin ang sarili niyang limitasyon para muling ipanganak bilang higit pa sa inaasahan ng lahat. Tahimik na napangiti si Qin Wentian, binalikan ang kanyang nakaraan. Sa loob ng 10 taon ng walang humpay na meditation, unti-unti kong muling binuo ang aking mga meridians. At sa halip na manatiling sirang katawan, ang nabuong kapalit ay ang tinaguriang sa alamat, ang stellar meridians. Isang lihim na hindi alam ng kahit sino, isang kapangyarihang nakalaan upang baguhin ang kanyang kapalaran. Matapos ang 10 taon ng sakripisyo at walang tigil na cultivation, dumating na ang araw. Tahimik na ngumiti si Qin Wentian habang nakatanaw sa kalangitan. Ngayon na natapos na ang 10 taon, sakto rin sa nalalapit na ika-50 kaarawan ni Uncle Bai. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, hindi na siya ang dating batang may sirang meridians. Ngayon, siya na ang Qin Wentian na may dala ng lihim na kapangyarihan na magpapayanig sa mundo. Matapos ang 10 taon ng walang humpay na pagsasanay at sakripisyo, nakaupo si Qin Wentian sa ilalim ng mga bituin, may ngiti ng tiwala sa sarili. Ngayon na natapos na ang 10 taon, sakto rin sa nalalapit na ika-50 kaarawan ni Uncle Bai. Bahagya siyang natawa, puno ng kumpiyansa. Sa mismong araw na iyon, bubuuin ko ang sarili kong astral soul. Isang regalo, isang alay, para kay Uncle Bai. At sa gabing iyon, sa katahimikan ng langit, nagsimulang gamulong ang kapalaran.
Isang kapalarang magbabago hindi lamang kay Qin Wentian, kundi sa buong mundong kanyang gagalugin. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong lungsod. Narinig mo ba? Ang panganay na dalaga ng Baiklan ay nakabuo ng Astral Soul mula sa Third Heavenly Layer kagabi. Ngayon, isa na siyang tunay na Stellar Martial Cultivator. Agad namang sagot ng isa, puno ng tuwa, syempre. Inanunsyo na ng Clan Master ang magandang balita. Ngayon, siguradong alam ng buong lungsod na ang Baiklan ay may hawak na isang pambihirang henyo, isang peak-level genius. At sa bawat bulong at papuri, lalo pang tumibay ang pangalan ng Baiklan sa buong Chu country. Habang abala ang buong lungsod sa pag-uusap tungkol sa tagumpay ng Baiklan, may ibang iniisip si Qin Wentian. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakatanaw sa malayo. Sayang, kung nakinig lang si Kixu sa akin, bulong niya sa sarili. Kung hindi niya agad sinipsip ang Yuan Qi ng Heaven at Earth at natakpan ang kanyang pandama sa mga constellations, sana'y nakalayo pa siya sa Astral Rivers. Sa likod ng ngiti at papuri ng lahat, alam ni Wentian ang katotohanan, na may mas mataas pang landas na hindi pa nararating ng kanyang fiancé. Sa kanyang silid, marahang bumangon si Qin Wentian, ramdam pa rin ang panghihina sa kanyang katawan. Ang paggamit ng Silver Needle Secret Technique para ilabas ang potensyal ng isang tao, nag-iiwan ng matinding epekto. Kahinaan na tatagal ng ilang araw. Huminga siya ng malalim at tumingin sa pinto. Kamusta na kaya si Kixu ngayon? At sa bawat hakbang niya palabas ng silid, dala niya ang pag-aalala, at ang lihim na hindi pa nalalaman ng lahat. Paglabas ni Qin Wentian mula sa kanyang silid, biglang bumungad sa kanya ang matatalim na espada ng mga bantay ng Baiklan. Mabilis na bumaba ang kanilang mga armas, nakatutok sa kanya, na para bang isa siyang kriminal. Nanigas siya sa kinatatayuan, gulat at puno ng pagtataka. Anong ibig sabihin nito? Malamig niyang tanong, habang dahan-dahan niyang itinulak palayo ang mga talam ng bakal. Sa sandaling iyon, ramdam niya ang bigat ng mga matang nakamasid sa kanya. At kasabay ng katahimikan ng gabi, nagsimulang magbabadya ang unos na magpapabago sa kanyang kapalaran. Ngunit imbes na respeto, pangungot siya ang sinalubong kay Qin Wentian. Young Master Qin, hindi mo pa ba naiintindihan ang sitwasyon mo? Nakangising wika ng isa sa mga bantay, habang nakatutok pa rin ang kanilang mga sibat sa kanya. Isa ka lang na walang silbi. Mas mabuti pang manatili ka na lang sa loob ng iyong silid sa mga susunod na araw. Akala mo ba talaga, karapat-dapat ka pa ring tawaging Young Master-in-law? Isa pang bantay ang sumingit. Ang tinig niya puno ng panlalait. Ngayon na si Eldest Miss ay nakabuo ng Astral Soul ng Third Heavenly Layer, isa na siyang halimaw na talento, isang babaeng para sa langit. At ikaw, hahawak ka pa ba sa kasunduang pamamanhikan 3 taon na ang nakakalipas? Ang kanilang mga salita ay parang matatalim na talam ng espada, hindi sa katawan ni Qin Wentian, kundi direkta sa kanyang puso. Tumawa ng malakas ang mga bantay, halos mang-insulto na ng hayagan. Ngunit bago pa sila makapagsalita pa ng masakit, isang matinis na sigaw ang palm unit sa hangin. Manahimik kayo. Si Bai Qing, galit na galit, agad na sumugod upang ipagtanggol si Qin Wentian. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit, hindi niya kayang makita na tinutuligsa ang taong matagal na niyang tinatawag na brother-in-law. Agad na napatigil ang mga bantay nang humarap sa kanila si Bai Qing. Second Miss, nauutal nilang sambit, habang unti-unting binababa ang kanilang mga sibat. Ramdam nila ang bigat ng presensya ng dalaga. Kahit wala pa siyang lakas na tulad ng kanyang ate, ang kanyang tapang at matinding determinasyon ay sapat na para sindakan ang mga bantay ng clan. At sa titig niyang malamig at matalim, malinaw ang kanyang ipinapahiwatig hindi niya hahayaang apihin si Qin Wentian sa harap niya. Nataranta ang mga bantay, pilit na dumedepensa sa kanilang kilos. Second Miss, may utos ang Clan Master, sigaw nila, worry gustong ipaliwanag ang kanilang ginagawa. Ngunit bago pa sila makagalaw muli, mabilis na hinayla ni Qin Wentian si Bai Qing palayo. Matibay ang kanyang tingin, malamig at puno ng determinasyon hindi niya hahayaang madamay si Bai Qing sa kaguluhang ito. Sa sandaling iyon, malinaw ang kanyang pasya, mas gugustuhin niyang saluhin ang galit ng buong clan, kaysa makita ang inosenteng dalaga na masaktan dahil sa kanya. Mabilis na kumilos si Bai Qing, halos hilahin si Qin Wentian papasok ng bulwagan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tumigil siya at humarap sa kanya,
luhaan ang mga mata. Brother Wentian, pinabayaan ka ng Bai clan. Tumakas ka na, dali. Ang kanyang tinig ay puno ng paghihinagpis at desperasyon. Para kay Bai Qing, mas mabuting suwayin ang sariling angkan kaysa makita ang taong mahalaga sa kanya na mapahamak. At sa sandaling iyon, ramdam ni Qin Wentian ang bigat ng katotohanan, na ang pamilya na dapat sanay kanlungan niya, ngayon ay siya ring nagtataboy sa kanya. Napakunot ang noo ni Qin Wentian, hindi maunawaan ang lahat ng nangyayari. Hindi ko maintindihan, bulong niya. Huminga siya ng malalim, at tiningnan si Bai Qing. Qinga, gusto kong makausap ang iyong ama. Kung ayaw niyang ituloy ang kasunduan ng kasal, maaari kong hilingin sa aking amang nag-ampon na pag-usapan ang pagbasura ng pamamanhikan na iyon. Sa kanyang tinig ay naroon ang bigat ng desisyon, handa siyang isuko ang lahat, kahit pa ang kanilang pinagtibay na kasunduan, kung ito'y magbibigay ng kapayapaan sa kanilang dalawa. Nanginginig ang tinig ni Bai Qing habang ibinubunyag ang katotohanan. No, hindi lang ito tungkol sa kasunduan ng kasal. Kasama rito ang pinakamatinding kaaway ng Qin clan, ang Ye clan mula sa Royal City. Bumigat ang kanyang dibdib, halos hindi masabi ang susunod na mga salita. Ang aking ama, nakipagsabuatan sila. At ang plano nila, patayin ka, Brother Wentian. Nanlaki ang mga mata ni Qin Wentian, halos hindi makapaniwala sa narinig. Anong? At sa isang iglap, ang dating palaisipan ay naging malinaw na bitag, isang pagkataksil na nakaumang upang wasakin siya. Habang binubunyag ni Bai Qing ang madilim na katotohanan, isang anino ang unti-unting lumitaw mula sa likod ng pinto. Isang malamig na presensya ang biglang bumalat sa silid, isang puwersang handang pumatay. Sa isang iglap, isang atake ang bumulusok patungo kay Qin Wentian. Ngunit bago pa siya tamaan, mabilis na hamarang si Bai Qing, itinutulak siya palayo. Brother Wentian, sigaw niya, kasabay ng malakas na tunog ng pagsalpok ng enerhiya. At doon, naglaho ang lahat ng pag-aalinlangan ang pag-atake ay totoo, at ang kanyang buhay ay tunay na nakataya. Mula sa nagbabantang anino, tuluyang lumantad ang mukha ng taong nasa likod ng sabwatan, si Bai Qingsong, ang mismong pinuno ng Bai clan. Sa tinig na umuugong, halos yumanig ang buong bulwagan. Bai Qing, ikaw ay anak ng Bai clan, at ngayon ay nagtataksil ka para sa isang dayuhan. Ang kanyang mga matay nagliliyab, puno ng galit at puot, habang ang kanyang aura ay dumadagundong, nagbabadyang durugin ang sinumang kokontra sa kanya. Sa harap ng lahat, isinumpa niya ang sariling dugot laman, at itinali ang kapalaran ng kanyang anak laban kay Qin Wentian. Sa harap ng malamig na tingin ng kanyang ama, lumuhad si Bai Qing, luhaan at desperado. Ama, pakiusap, huwag mong patayin si Brother Wentian. Nanginginig ang kanyang tinig, habang mahigpit niyang hinahawakan ang laylayan ng damit ng kanyang ama. Para sa kanya, walang halaga ang dangal ng clan kung kapalit nito ang buhay ng taong pinapahalagahan niya. Samantala, nanatiling tahimik si Qin Wentian, pinagmamasdan ang lahat. Ngunit sa kanyang dibdib, nag-aalab ang isang apoy, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit at pangakong hindi siya basta magpapatalo. Ngunit imbes na maantig, sumabog ang tinig ni Bai Qingsong, malamig at walang puso. Liez, kasabay ng kanyang sigaw, bumulwak mula sa kanyang katawan ang nakakakilabot na aura ng isang cultivator, dumadagundong na parang kulog sa loob ng bulwagan. Ang hangin ay umikot, naglalagablab ng enerhiya na worry kayang magdurog ng kaluluwa. Ang bawat salita niya ay parang kidlat na dumurog sa pag-asa ni Bai Qing, at nagbigay ng malinaw na babala kay Qin Wentian na sa mata ng clan master, wala siyang halaga kundi isang tinik na kailangang bunutin. Biglang bumulwak ang mabagsik na enerhiya ni Bai Qingsong, direktang tumama iyon kay Bai Qing. Sa halip na umatras, buong tapang na humarap si Qin Wentian. Itinulak niya si Bai Qing sa kanyang likuran, sa kabuong lakas na sinalubong ang naglalagablab na enerhiya. Nang inag ang hangin, dumagundong ang puwersa, ngunit matatag ang kanyang tindig. Sa kabila ng panganib, pinili niyang siya ang sumalo ng lahat, para protektahan si Bai Qing. Mariing tumitig si Qin Wentian kay Bai Qingsong. Uncle Bai, totoo ba ang sinabi ni Qinga? Ngunit imbes na sagot, malamig na akusasyon ang sumalubong sa kanya. Qin Wentian, sigaw ni Bai Qingsong, puno ng galit at panlilinlang. Isa kang walang silbing basurang ipinanganak sa ilalim ng langit.
Tinangka mong dungisan ng puri ng aking anak bago pa siya ikasal. Ngunit mabuti na lamang, naroon ang young master ng Ye Clan upang igawad ang katarungan. At sa kanyang kamay, lihay timok ang pugutan ng ulo. Ang kanyang mga salita'y hindi lang paratang, kundi isang hatol na binuo para suruan at durugin ang pangalan ni Qin Wentian. Napapikit si Qin Wentian, pinipigilan ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Mabigat ang bawat salita, ngunit malinaw ang kanyang tinig. Ganun ba? Sa likuran niya, mahigpit ang hawak ni Bai Qing, ramdam ang takot at pagkabahala. Muling damilat ang mga mata ni Qin Wentian, nagliliyab sa katotohanang hindi na niya kayang kimkimin. Simula nang maipagkasundo ako sa Bai Clan, sa loob ng 3 taon, walang tigil ang pagdaloy ng mga yaman papunta sa inyong angkan. Ang mga sikreto ng cultivation, malayang ibinahagi, walang itinago sa publiko. Humigpit ang kanyang tinig, puno ng bigat at panunumbat. Ang pagbuo ni Kixio ng kanyang astral soul, bahagi rin iyon ng aking ambag. Ang bawat salita niya ay parang mga sibat na dumidiretso sa konsensya ng Bai Clan. Matatag ang tinig ni Qin Wentian, bawat salita ay puno ng bigat. Kung iniisip ni Uncle Bai na hindi ako karapat-dapat kay Kixio, handa akong makipag-usap sa Qin Clan. Ni ang aking amang pangampon, ni ang aking sarili, hinding-hindi kayo pipilitin. Ngunit nang tumalim ang kanyang titig, sumiklab ang tunay na akusasyon. Ngunit gamitin ang aking buhay, para lang kumapit sa Ye Clan. Yan ang hindi ko mapapatawad. Sa kanyang likuran, humihikbi si Bai Qing, pinipigilang masira ang kanyang puso sa bawat salitang lumalabas. Mula sa ilalim ng dibdib ni Qin Wentian, sumabog ang isang sigaw na parang kulog. Panang galit at sakit ang kanyang tinig habang nakatitig ng diretso kay Bai Qingsong. Meron pa ba kayong konsensya? Ang tanong ay hindi lamang para sa pandinig, kundi parang sibat na tumatagos sa puso ng bawat nakarinig. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Bai Qingsong. Dahan-dahan siyang yumuko, at sa mababang tinig na ng pangungutya, binitiwan niya ang mga salitang nagpalamig sa paligid, konsensya. Hey, parang isang lason ang bawat pantig, nagpapakita na sa kanyang puso ay matagal nang wala ang bagay na iyon. Isang nakabibinging halakhak ang umalingaw-ngaw mula kay Bai Qingsong, at ang kanyang aura ay bumulusok na parang bagyong nagbabagsakan sa lahat ng nakapaligid. Sa kanyang mga mata, nagliliyab ang isang nakakakilabot na liwanag. Sa ilalim ng 9 na kalangitan, ang tanging nagahari ay ang sining ng pakikipaglaban. Tanging lakas ang may karapatan sa lahat. Muli siyang tumawa. Ang bawat hagakak ay parang matalim na punyal na tumatagos sa puso ng mga nakarinig. Ang mahihina, walang karapatang magtanong tungkol sa konsensya. At sa mga salitang iyon, para bang tuluyang nilamon ng dilim ang anumang pag-asa. Isang biglang hampas ng nakamamatay na enerhiya ang dumurog sa katawan ni Qin Wentian. Cough! Sumirit ang dugo mula sa kanyang bibig, at ang kanyang dibdib ay kumirot na parang pinupunit ng libo-libong karayom. Ugh! Hawak niya ang kanyang dibdib, pilit na pinipigilan ang matinding kirot, habang nanginginig ang kanyang katawan. Sa likuran niya, si Bai Qing ay napahawak sa ulo niya, puno ng takot at pangamba. Hindi niya matanggap ang nakikita, na si Qin Wentian, ang taong handang magsakripisyo para sa kanila, ay winawasak sa harap ng kanyang sariling pamilya. Tama na, sigaw ni Qin Wentian, nangingibabaw ang tinig niya sa gitna ng kaguluhan. Mariin niyang tinuro si Bai Qingsong, ang kanyang mga matay nagliliyab ng galit at paninindigan. Huwag mong idamay ang mga walang kasalanan. Si Bai Qing ay sariling anak mo. Kung gusto mong patayin ako ang harapin mo. Humarap siya ng buong tapang, kahit sugatan at halos wala ng lakas. Ngunit ang tinig niya ay matalim, puno ng tapang na tila hindi kayang igupo ng kahit anong kapangyarihan. Ngunit tandaan mo, dagdag niya, puno ng pananakot at paninindigan, kapag pinatay mo ako, ang Qin Clan, at higit sa lahat ang aking ama, ay hinding-hindi ka palalampasin. Bahagyang natawa ng malamig si Bai Qingsong at marahas na bumuga ng hangin. Himkitang-kita ang matinding puot sa kanyang mga mata, habang si Wentian ay nakaharang sa harap ni Bai Qing na nanginginig at halos mawalan ng lakas. Kahit sugatan at halos maubos ang lakas, hindi umurong si Wentian. Nakabuka ang dalawang braso, worry sinasalo ang buong galit ni Bai Qingsong. Samantala, si Bai Qing ay hawak-hawak ang ulo,
nanginginig, hindi malaman kung paano ililigtas si Wen Tian mula sa sariling ama. Ang tensyon sa pagitan nila ay bumigat, parang mismong hangin ay pinuputol ng malamig na presensya ni Bai Qingsong. Sa galit na tinig ni Bai Qingsong ay umalingaw-ngaw ang kanyang utos. Mga tao, dalhin niyo ang suwail kong anak palayo. Habang unti-unting naglalapit ang mga bantay, nanginginig si Bai Qing, ngunit pinilit pa ring manatili sa tabi ni Wen Tian. Hindi pa doon natapos ang sigaw ni Bai Qingsong, at bantayang mabuti si Qin Wen Tian. Walang pagkakamali, mabilis na kumilos ang mga bantay, dala ang kanilang mahahabang sibat at nakatutok ang mga mata kay Wen Tian. Worry bang isang maling galaw lang ay katapusan na niya. Sa gitna ng lahat, nanatiling matatag ang tindig ni Wen Tian, nakaharap sa unos na paparating. Biglang tumama ang malakas na hampas sa dibdib ni Qin Wen Tian, dahilan para mapasandal siya at mapangiwi sa sakit. Arg! Samantala, mabilis na sinunggaban ng mga bantay si Bai Qing. Pinilit siyang kalagkarin palayo habang desperado siyang nagpupumiglas. Bitiwan niyo ako, sigaw niya, habang pilit inaabot ang kamay ni Wen Tian. Ngunit mas lalo lamang hinigpitan ng mga bantay ang kanilang hawak, worry bang isang bilanggo na walang karapatang pumili ng sarili niyang landas. Mariing ibinagsak ng mga bantay ang kanilang sibat, sabay-sabay na bumagsak kay Qin Wen Tian na napilitang yumuko at iprotekta ang sarili. Pak! Pak! Ugh! Napasigaw siya habang pinupuno ng sakit ang buong katawan niya. Brother Wen Tian, sigaw ni Bai Qing, halos mapatid ang tinig niya habang pinipigilan ng mga bantay. Luha ang bumuhos mula sa kanyang mga mata, wala siyang magawa kundi ang manood habang binabagsakan ng malulupit na palo si Wen Tian. Pak! Tumama ang malamig na dulo ng sibat sa mukha ni Qin Wen Tian, pinilipit siya pabagsak sa sahig. Damaloy ang dugo mula sa kanyang labi, at bawat hininga ay may kasamang pighati. Kumakapit ang kanyang panga, pilit nilalabanan ang kirot. Ang kanyang mga mata, puno ng galit at matinding determinasyon. Hindi, matatapos, dito, bulong niya sa kanyang sarili habang ang mga bantay ay patuloy na dinidiin ang sibat sa kanyang mukha. Duguan at halos di na makatayo si Qin Wen Tian, nanginginig ang kamay habang pinipilit ang sarili. Bay, matandang demonyo, bulong niya, puno ng galit at hinanakit. Habang papalayo ang mga bantay at si Bai Qingsong, sumiklab ang apoy ng determinasyon sa kanyang dibdib. Kung ganun, maghintay ka. Hintayin mong may kondensa ko ang aking astral soul. Hanggang sa araw na magbayad ka. Duguan at halos mawalan ng lakas si Qin Wen Tian, pero mula sa kailaliman ng kanyang puso ay sumabog ang naglalagablab na paninindigan. Hindi ako papayag na mamatay. Ang kanyang mga matay kumislap na tila nag-aapoy, puno ng galit at determinasyon. Sa halip na sumuko, lalo pa niyang hinigpitan ang kanyang kamao, itinataga sa sarili ang isang panata, hinding-hindi siya bibigay, hinding-hindi siya mawawala.